Now, ready na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Alright. First word natin, intelligence. Unahan ko na po kayo, hindi po tayo mag-uusap ng tungkol sa politika. Hindi po magandang pag-usapan yan. Anyway, when you see the word intelligence, ano po ang naiisip mo? Wise. Okay, salamat, Sister Apple. Ano naiisip natin when we see the word intelligence? Naniniwala po ba tayo na lahat tayo dito ay may talino na nanggagaling sa Diyos? Amen. Lahat tayo intelligent. Tama po ba? Tama po ba? Okay. Now, nung 90s, dekada 90s, nauso po itong Intel Inside na sticker. Nakadikit po lagi yan sa mga CPUs, Central Processing Unit, at yung Intel po ay company na nagpo-produce ng mga processor. Okay, pag nakadikit po yung sticker na yan sa laptop or sa desktop, ibig sabihin yung processor ng laptop or ng desktop ay gawang Intel. Now, pwede po nating i-relate sa topic natin ngayon, yung Intel Inside, ibig sabihin, isipin na lang natin, merong intelligence doon sa loob ng laptop or ng desktop na galing sa company ng Intel. Yung talino nung ganda ng processor na yon nandun sa loob ng laptop. Tama po ba? Okay, now, i-relate natin ngayon sa buhay natin. Naniniwala tayo na ang Diyos matalino, pero naniniwala po ba tayo na ang kaaway matalino rin? Nakakalungkot, ano? Matalino rin ang kaaway. At ang katalinuhan ng kaaway, matalino siya na isahan ang mga tao. Actually, nung unang panahon pa, yan, the enemy is intelligent to deceive people. Sabi sa Genesis 3, chapter 3, verse 4 to 5, the serpent said to the woman, "You surely will not die." Unang panahon pa, mga ninuno pa natin, si Adan sa si Eva, naloko na, naisahan na sila ng kaaway. Kasi sabi ng Diyos, kainin nyo lahat ng prutas dyan, sa mga puno na yan, huwag nyo lang kakainin yung prutas dito sa kaisa-isang puno na to. At ang sabi ng kaaway, hindi ka mamamatay. Di ba? Ano yung fake news yan? Niloloko ka lang. For God knows that in the day you eat from it, your eyes will be opened. Kapag kinain mo yan, bubukas ang mata mo, and you will be like God knowing good and evil. Tatalino ka. Malalaman mo ang pagkakaiba ng masama at mabuti. And to make the long story short, na-deceive ng kaaway si Eva, pati si Adan nadamay, kaya po ang kasalanan na buo nung panahon na yon nakarating hanggang sa panahon po natin. Nakakalungkot. Tama po ba? Alright, Intel Inside. Again po, ang kaaway kumikilos. Pasensya na po kayo, pinag-uusapan natin kaaway kasi kailangan nating maging handa. Ang kaaway kumikilos sa labas, and actually sa labas, hindi na siya masyadong nagmamagaling doon. Kasi sa labas, sanay na sila eh. Ginagawa na nila, di ba, yung kasalanan. Pero dito sa loob, nakakalungkot, kumikilos din ang kaaway. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Pwede ko po bang imbitahan lahat ulit na tumayo tayo bilang respeto sa salita ng Diyos? Basahin po natin sabi sa Matthew chapter 13, 24 to 30. Then Jesus told them another story. The kingdom of heaven is like a man who planted good seed in his field. That night, when everyone was asleep, his enemy came and planted weeds among the wheat and then left. So, nagtanim daw ng mabuting binhi. Tapos, nung gabi, nung natutulog ang lahat, pumasok ang kaaway na kaisa, nagtanim ng mga damo. Later, the wheat sprouted and the heads of grain grew, but the weeds also grew. Sabay na lumaki yung mabuting binhi, pati yung mga damo. Then the manservants came to him and said, "You planted good seed in your field. Where did the weeds come from?" Di ba ang tinanim niyo po, mabuting binhi lang? Saan ang galing yung mga damo na yan? The man answered, "An enemy planted weeds." Kaaway ang nagtanim niyan. The servants asked, "Do you want us to pull up the weeds?" Gusto niyo po ba bunutin namin yung mga damo? The man answered, "No, because when you pull up the weeds, you might also pull up the wheat." Kapag binunot niyo yung mga damo, madadama yung mga mabubuting binhi, mabubunot din. Let the weeds and the wheat grow together until the harvest time. Hayaan niyo lang sila. Tumubo yan, sabay silang lumaki dyan. Hintayin natin ang harvest time. At harvest time, I will tell the workers, first gather the weeds and tie them together to be burned. Pagdating ng harvest time,
I-gather natin yung mga damo na yan, pagbuhol-buhulin natin yan, at susunugin natin yan. Then gather the wheat and bring it to my barn. At yung mabubuting binhi, i-gather din natin at dadali natin sa sisidlan ko. Let us pray. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat muli sa salita mo ngayong umaga, O God. Muli buksan mo ang aming isip at puso, Panginoon, at hayaan mong matuto kami sa mga ituturo mo ngayong umaga. At paglabas namin dito, hayaan mong magawa namin at mai-apply namin ang aming mga matututunan. Muli, Panginoon, sa umagang ito, ikaw lang ang makita, marinig at maramdaman. At sa iyo lang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Makakaupo na po tayo. Ang title natin, obviously, Intel Inside. Ito ulitin ko po, nakakalungkot, ang kaaway, may intel sa loob. At sa katunayan po, marami na po ang simbahan na nagsimula ng tama, nakakalungkot, ngayon, mali na. I'll give you an example. Hyper grace. Sa mga hindi po nakakaalam, ang hyper grace po, ganito po. Save na ako. Once save, always save. Save ako lagi. Kahit gumawa ako ng kasalanan, okay lang. Yan po ang katuroan ng hyper grace. Galing po yan ng Singapore, kay Joseph Prince, kung naririnig nyo yung pangalan na yon. Yan po ay maling katuruan. Pangalawa, lumabas ang hyperfaith. Kasi hindi nakakaalam ang hyperfaith, ganito po yan. Lord, ito ang gusto ko, ito ang faith ko. Susunod ka. Tama po ba yon? Kung ano ang faith ko, Lord, ito ang gusto ko, dahil ito ang faith ko, gawin mo, Lord, susunod ka. Mali. Ang may control po sa buhay natin, ang Diyos. Tama po ba? Tayo po sumusunod sa Diyos, hindi ang Diyos susunod po sa atin. Yan po ang itinuturo ng hyperfaith. At nakakalungkot, nanganak pa yung hyperfaith, lumabas ang prosperity gospel. Sa hindi nakakaalam ang prosperity gospel, yan po, every time ka na lang sisimba, ang maririnig mo tungkol sa blessing at tungkol sa kaperahan. Yan po ang lumabas ng mga maling katuruan. And for the glory of God, tayo po ay nasa tamang simbahan, hindi po natin pinapractice yung mga yan. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Parang malungkot kayo. Magsaya po tayo dahil nasa tamang simbahan po tayo. Yang mga yan ay hindi natin ginagawa. Yan po ay gawa ng kaaway. Okay po? Joel Austin pala, Prosperity Gospel, sorry. Now, we have to guard our faith. Bantayan po natin ang ating pananampalataya. Magpalakasan po tayo. Paano po natin gagawin yan? How do we guard our faith? Based sa kaninang binasa natin, unang-una, never sleep on your faith. Huwag kang tutulog-tulog. Tingnan mo yung katabi mo, kung nakadilat pa. Pakitingnan mo yung katabi mo, nakadilat pa. Gising pa. Okay. Huwag po tayo matutulog, ha. Pag tayo po sisimba, 1 oras lang po ang simba. 30 minutes lang po ang word. Huwag po natin tulugan, sayang. 'Di ba? Gumising ka na, nagbihis ka, bumiyahe ka, tapos pag upo mo, tutulog ka. Sayang naman. Tama po ba? Okay, pag tayo sisimba, laging gising. Lahat naman po tayo dyan guilty. Ako rin minsan, may time na medyo inaantok. Gisingin po natin ang sarili natin. Kung hindi talaga kaya, pwede ka mag-CR, maghilamos ka muna. Tama po ba? Okay, huwag po tayong tutulog-tulog. Sabi sa binasa natin, then Jesus told them another story. The kingdom of heaven is like a man who planted good seed in his field. That night, when everyone was asleep, his enemy came. Habang natutulog ang lahat, dumating ang kaaway and planted weeds among the wheat and then left. Ganito po yan. Ang pananampalataya po natin, praise God, meron naman. We have faith in God. Tama po ba? Lahat po ba dito, kapag Sunday, by the way, meron na po tayong Saturday service, ha? Nagsimula na po. Second Saturday na, kahapon. Alright. Kapag aatan ka ng Saturday and Sunday, lahat po ba dito nakakasimba every week? Amen. Amen. Ang pagsimba po ay mabuti para sa kalusugan ng ating espiritu. Tama po ba? Very good po yan. Nalulugod ang Diyos. Pero these days, these trying times, medyo mahirap na po ang panahon. Kung mapapansin po natin, magulo na ang mundo. Kaya we encourage everyone, magpalakas po tayo ng ating pananampalataya. Kung tayo po ay sumisimba once a week, we encourage everyone, dagdagan pa po natin. Maring sabihin ng iba, yan na naman, yung sasalita na yan. Gusto ko nga, sisimba lang eh. Ayoko ng mga kung ano-anong ginagawa eh. Ganyan po, galing din po kami dyan dati. Gusto namin simba lang. Pero ako na po magsasabi, kung linggo ka lang sumisimba,
hindi ka masyadong lalakas. Amen po ba? Meron po tayong mga fellowship. We encourage everyone, sumali po tayo sa fellowship. Ladies, Men's, Youth, YA, meron po tayo niyan. Alright, bakit po tayo sasali? Hindi po ito para sa Diyos. Ito po ay para sa atin. Alright, sa fellowship, meron po mga GC dyan, ang mga grupo. Sa GC na yon, na-update tayo. Doon sa GC na yon, minsan, pwede ka mag-post, please pray for me, or ganyan, merong may sakit. Marami magpe-pray para sa'yo. Magpapalakasan po kayo doon sa GC. At the same time, kung magkikita kayo ng once a week, magpapalakasan po kayo doon. Kailangan po ng bawat isa yung fellowship. Yan po ay ine-encourage natin sa simbahan na ito. Hindi lang po simba. Naiintindihan ko po, busy po tayo. Pero sasabihin ko na po, magbigay pa po tayo ng extra time sa Diyos kasi po, nasa huling mga araw na po tayo. Hindi ko po kayo tinatakot, kailangan lang po nating maging handa. May balita po ngayon, very sikat na balita. Ano na nangyayari? May gera na naman. Di ba? Nakita natin, by the way, hindi po Palestine ang masama. Ang masama po, may group of people lang doon na tawag nila ay Hamas, mga terrorist group doon sa Gaza. Sila lang po ang gumawa ng masama. Kaya ipag-pray po natin, hindi lang ang Israel, pati ang mga Palestino, mga tao din po ang mga yan. Na yung Hamas po, para mas maintindihan natin, kung ikukumpara sa bansa natin, yan po yung mga terorista. Mga NPA at mga napapanood, naalala nyo dati, yung mga Abu Sayyaf, yung mga nangingidnap, pumapatay. Alright, wag po tayong, wag po nating i-encourage yan, wag tayong magsusupport dyan. Hindi po maganda yan. At yung Hamas po na yan, kung mapapansin nyo, kung napapanood nyo yung mga video, grabe, pagpasok nila, lahat na makita, lahat na makasalubong, pinagbababaril, patay. Bata, matanda, ano pa, babae, lalaki. Yung mga bahay, pinapasok nila, hostage, pinapatay nila yung mga tao. Pag ang bahay saradong-sarado, babatohin nila ng bomba. Pasasaan tag dito, susunugin nila. Ganun po kasama na ang panahon ngayon. Kaya tayo po, bilang mga Kristiyano, magpakatatag po tayo. Amen po ba? Kung tayo nananampalataya sa Diyos, pagtibayin pa po natin. West Philippine Sea. Ano na nangyayari dyan? May marami ng ibang barko ng ibang bansa dyan. Napapanood na po ba natin? Barko ng US, Japan, Vietnam, at kung ano-ano mga bansa. Now, hindi naman po sa tayo ay natatakot, pero yan po ay mga signs na nandito na po tayo sa last days. Uulitin ko po, huwag po tayong matulog sa ating pananampalataya. Magpalakasan po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Now, anong gagawin mo kung sakali? In the name of Jesus, hindi naman mangyayari sa atin ang nangyari sa Israel. Pero kung sakali lang, anong gagawin mo? Kunyari, bigla may pumasok. Ganon din ang gagawin. Pagbababarilin, lahat na makikita, anong gagawin mo? Tatakbo? Magtatago? Mag-aarmas ka rin? Lalabang ka? Ano pong gagawin natin? Kailangan po natin ng Diyos. Tandaan po natin, ang buhay ng tao ay very vulnerable. Isa lang po ang buhay natin. Kailangan po natin ng Diyos para ayusin ang buhay natin at the same time protektahan tayo kung ano po ang mangyayari dito sa mga trying times. Amen po ba? Huwag po natin tulugan ang pananampalataya. Kung sumisimba po tayo every Sunday, dagdagan po natin ng pakikipag-fellowship sa mga nagpe-fellowship. Marami pang pwedeng gawin. Pwede mag-aral ng CLDP, pwedeng sumali ng 1x1, C2S. Magpalakas po tayo para po sa atin to. Amen po ba? Total, nandito na rin tayo, tuluyan na natin. Yung paglapit natin sa Diyos, dagdagan pa po natin. Amen po ba? Sabi sa Luke 21:34-36, "But watch yourselves, lest your hearts be weighed down with dissipation, drunkenness, and cares of this life." Watch out daw po tayo. Bakit? Yung puso doon natin na weighed down, ibig sabihin na pupuno ng dissipation. Ano ba yung dissipation? Pagsasayang, pagwawaldas. Normally, related yan sa oras at sa pera. Saan ba natin ginagamit yung oras natin? Yung mas maraming oras natin sa natin ginagamit, nagbibigay ba tayo ng para sa Diyos? Pera, saan natin ginagamit yung mga biyaya na bigay ng Diyos? Nawe-weigh down na po, drunkenness. Sorry po ito pa ulit-ulit na laging tinuturo. Kung tayo po ay Kristiyano,
at ikaw ay nakikipag-inuman ka pa ng alak, tigil mo na yan, kapatid. Galing tayo lahat dyan. Ako dating lasinggero. Tigil mo na yan, hindi yan makakabuti sa'yo. At the same time, cares of this life. Ano ba ang care mo? Ano ba lagi mo iniisip araw-araw? Yung isusuot mo? Yung kakainin mo? Yung ipon mo? Ano ba? Trabaho mo? Negosyo mo? Yung future ng pamilya mo, ng mga anak mo? Yan yung mga cares natin, tama po ba? Pero pwede po ba, dagdagan naman natin yung care natin para sa ating mga kaluluwa. Dagdagan naman yung care natin para sa ating espiritu. Amen po ba? Magpalakasan po tayo. Tama po ba? Bakit? Sabi diyan, and that day come upon you suddenly like a trap, for it will come upon all who dwell on the face of the whole earth. Mararanasan po ng lahat ang hirap ng buhay pagdating ng mga panahon na yan. Wala pong exempted dyan. Kahit tayong mga Kristiyano, mararanasan po natin. Naniniwala po ba kayo sa rapture? Naniniwala kayo, ira-rapture tayo bago bumalik si Lord? Maraming klase po ang rapture. Maraming pinag-uusapan. May pre-trib, may mid-trib, at post-tribulation. Paano kung dumating ang rapture after ng tribulation? Naranasan na natin ang hirap bago magra-rapture. Ang tanong, aabot ka kaya? Dahil sa hirap na pagdadaanan mo. Sorry po hindi ako nananakot. Ang pinag-uusapan lang po natin, kailangan nating magpalakas, magpatibay ng ating pananampalataya dahil kakailanganin po natin yan kapag dumating na yung hirap ng buhay. Amen po ba? Andiyan pa ba kayo? Tuloy pa po natin? Kaya pa? Okay, tuloy tayo. Pangalawa, paano ka magre-ready? Guard your faith. Una, ulit, never sleep on your faith. Diba? Magpalakas ka. Huwag mong tulugan yung pananampalataya mo. Pangalawa, be mindful of the threats. Dapat alam po natin na talagang may banta. Tingnan mo nga ulit yung katabi mo. Hindi ba mukhang banta sa buhay mo? Okay naman? Mukhang matino naman. Alright. So, let's be mindful of the threats. Meron po talagang banta ang kaaway. Ang Diyos laging nandyan, ang kaaway nandyan din lagi. Bantayan po natin, dapat alam natin na laging may laban spiritually. Sabi sa binasa natin, Matthew 13, 26, 27, later the wheat sprouted and the heads of grain grew, but the weeds also grew. Then the man's servants came to him and said, you planted good seed in your field. Where did the weeds come from? The man answered, an enemy planted weeds. The servants asked, do you want us to pull up the weeds? The man answered, no, because when you pull up the weeds, you might also pull up the wheat. Ganito po yan. Tapos na po ang panahon ni Noah. Alam niyo yung nangyari sa panahon ni Noah? Nilipol ang kasamaan. Tapos na po ang Sodom and Gomorrah. Ano nangyari sa Sodom and Gomorrah? Nilipol ni Lord ang kasamaan. Nandito na po tayo sa huli. At gayon po, hindi na po lilipulin ng Diyos katulad nung dati. Hinahayaan na ng Diyos na mabuhay ang mga taong may takot sa Kanya na katulad natin at ang mga taong walang takot sa Kanya. Amen po ba? Andyan lang po sa kapaligiran ang kasamaan. Hinahayaan na ng Diyos. Why? Because when you pull up the wheat, you might also pull up the wheat. Katulad ng nangyari, di ba gumante Israel? Nagalit Binomba ngayon yung Palestine, yung Gaza. Sino po mga namatay? Maaring may mga namatay na mga terorista na Hamas, pero maraming nadamay na mga inosenteng tao. Yun po ang mangyayari. Kapag ang Lord kumilos, damay-damay, kaya hindi na niya gagawin ngayon yan. Kasi kung gagawin niya yung katulad kay Noah at katulad doon sa Sodom and Gomorrah, ubos po ang tao, kawawa naman yung mga inosente. Amen po ba? Uulitin ko po, let's be mindful of the threats. Bigyan ko pa kayo ng example. Ang mga nakikinig po, tatlong klase. Makinig po ang nakikinig na tao, tatlong klase. Una, nakikinig, kapag narinig maganda, praise God, hallelujah, amen. Gusto mo yung naririnig mo, masaya ka, tama po ba? Pero kapag naririnig mo na yung bagay na taliwas sa opinion mo, sa paniniwala mo, at sa gusto mo, may tendency magsasara ng tenga at sasabihin mo, bahala ka dyan, bla 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 bla, magsalita ka dyan, hindi na ako makikinig, ayoko nang sinasabi mo.
Number 1, nakikinig. Sa gusto lang, pag ayaw na, hindi na makikinig. Pangalawang klase ng nakikinig. Makikinig, pero alam niya sa sarili niya, magaling siya, matalino siya, marami siyang alam. Habang nakikinig siya, ang lagi niya sasabihin at the back of his mind, alam ko na yan, narinig ko na yan. Ayan din, alam ko na rin yan, pambihira, pinapractice ko nga yan eh. Laging alam niya kasi matalino. Tapos, ang gagawin niya na lang, ihintayin niya na may masabing mali yung magsasalita. At yun ang tatatak sa isip niya. Take note ha, may masabing mali sa opinion niya. Kasi nga, magaling siya. Pero, yun ang tatatak sa isip niya. Pangalawang klase ng nakikinig. Pangatlo, klase ng taong nakikinig. Makikinig siya, nadinig niya yung gusto niyang marinig. Praise God, amen, hallelujah. Tapos narinig niya yung ayaw niyang gustong marinig. Yung medyo may kirot, medyo may sakit, medyo may tama sa kanya. Ang gagawin niya, mananahimik, magpe-pray. At sasabihin niya kay Lord, Lord, kung ito po ay sinasabi mo sa akin, tulungan mo po ako, turuan mo po ako, gusto kong sumunod, gusto kong mag-ayos. Amen po ba? Amen. Ang tanong, nasaan ka doon sa tatlo na yon? Nakikinig ng gusto lang, pag hindi gusto, ayaw ng pakinggan. Nakikinig na hindi naman talaga, naghahanap lang ng mali, o nakikinig, bukas na bukas ang isip at puso, na kahit hindi gusto ang naririnig, nagpapaturo. Amen po ba? Nasaan ka doon? Number 1, number 2, number 3. Okay, ganito po yan ha. Ang mga nag-share po ng word, tandaan po natin, ang tao po ginagamit lang ng Diyos. Ang Diyos po lagi ang nangungusap sa atin. Amen po ba? Okay. Katulad ng Bible na sinulat ng tao, tao ang nagsulat, pero in-inspire ng Holy Spirit para maisulat yung mga nakalagay sa Bible. Amen po ba? Kaya tayo po, bilang tao, kung meron tayong maririnig na taliwas sa opinion o gusto natin, pag-isipan natin, ipagdasal natin sa Diyos. Baka naman tinuturuan ka na. Kaya nga, be mindful of the threat. Huwag mong isara yung isip at puso mo. Kahit masakit, minsan tanggapin mo. Baka yan na yung plano ng Diyos na ikaw, meron kang kailangang baguhin. Kasi may bantana sa buhay mo na mamali ka na. Amen po ba? Malinaw po ba? Malinaw. Pangalawa yon. Sabi sa Matthew 4:1-3, Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Ganito po yan. Ang kaaway po, hahanapan ka niya ng kung saan ka mahina, doon ka niya titirahin. Huwag mo i-expect kung malakas ka sa isang bagay, doon ka atake ng kaaway. Hindi. Matalino nga ang kaaway eh. Kung saan ka mahina, doon ka niya titirahin. Dito po sa istorya na to, si Lord Jesus Christ nag-fasting. Sabi diyan, and after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry, gutom na gutom. And the tempter came and said to him, If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. Ang kahinaan ni Jesus bilang tao nung panahon na to, sa pagtingin ng kaaway, yun tiyan niya, gutom siya. Kaya siya dinideceive, sabi niya, kayang-kaya mong gawin, ano yan, tinapay ang mga bato. Gawin mo na, ngayon na. Tama po ba? Tayo may mga kahinaan din, mga tao. Bigyan ko kayo ng mga example. Kung ikaw tatay ka, may asawa ka, lalo na may anak ka, at ikaw ay lalaki, at mahilig kang sa mga maputi, makinis, sexy, maganda, we encourage, huwag mo nang kausapin. Not unless napaka-importante, kailangan sa trabaho, sa negosyo. Huwag ka nang lumapit kasi kahinaan mo eh. Tama po ba? Ayaw nyo na magsalita. Mga lalaki, kasama po ako dyan. Mga lalaki dito, lalo na yung mga tatay na. Okay? Kung kahinaan mo, huwag kang lumapit, lumayo ka. Mas maganda, tumakbo ka, katulad ng ginawa ni Joseph. Nagubad sa harap niya, tumakbo, very good. Di ba? Kasi kahinaan mo, diyan ka titirahin ng kaaway. Kapag na-involve ka diyan, sisiguraduhin ko sa'yo, sira ang pamilya mo. Amen po ba? Titirahin ka ng kaaway sa kahinaan mo. Another example, kahinaan mo, pera. Medyo pag nakakita ka ng pera, lumalaki yung mata mo at nakakaisip ka ng kung ano-ano. I suggest, huwag ka mag-accountancy. Huwag ka mag-finance. Huwag ka mag-politiko. Kasi maraming pera dyan. Yang kahinaan mo, gagamitin ng kaaway para ikaw ay makagawa ng mali. Amen po ba? Another example,
Mahilig ka makipagkwentuhan, makapagmaritisan dyan. Kung ang kakilala mo, kaibigan mo, ay wala na kayong pinagkwentuhan, kundi ang buhay ng ibang tao, layuan mo yan. Amen po ba? Kasi kahinaan mo yan. Wala na kayong gagawin, kundi pag-usapan ang buhay ng ibang tao, araw-araw. Kasi yan ang kahinaan mo, papatulang ka ng kaaway dyan. Bibigyan ka pa na mas maraming scoop. Araw-araw, bibigyan ka na mas maraming kung anumang mga bago dyan. Diba? Marites ka Mari, anong latest? Diba? Ganun yun So, iwasan mo yan. Last na lang. Kung ang kahinaan mo, init ng ulo. Meron ba dito mabilis mag-init ang ulo? Guilty po tayo dyan. Kahit ako, nararanasan ko yan. Kung yan ang kahinaan natin, init ng ulo, every time may gagamitin ng kaaway para inising ka, isipin mo agad yung magandang plano mo sa buong araw na yon. Tama po ba? Kasi kapag pumatol ka doon, yung magandang plano mo sa buong araw, sigurado sira. Madadagdagan pa siya, pwedeng hanggang kinabukasan, pwedeng in weeks, in months, madadagdagan ang problema mo kasi pumatol ka. Nakita po natin yung mga nabibidyohan, mga road rage, mga di ba? Ano nangyayari? Ang saklap. Gusto mo ba maranasan mo yon? Matulpo. Okay. Again po, kung kahinaan mo, magpalakas ka. Iwasan mo. Huwag mong i-provoke kasi yari ka. Matalino ang kaaway, diyan kanya titirahin. Okay. Pangatlo, how do you guard your faith? Impress your heart that God is in control. Ito naman ang maganda. Kahit tayo may mga problema, andyan ang trying times, andyan naman din si Lord. At ang Diyos, i-impress natin sa puso natin, itatak natin sa puso natin, na ang Diyos natin is always in control pa rin sa buhay natin. Amen po ba? Okay, uulitin ko po. Ang Diyos ay in control, pero kailangan magpopokontrol ka. Kasi kung ikaw mismo kokontrol sa sarili mo, gagawin mo kung anong gusto mo lang, na alam mo namang hindi na natutuwa ang Diyos, hindi ka nagpapakontrol, hindi makokontrol ng Diyos ang buhay mo. Amen po ba? Kasi binigyan tayo ng Diyos ng free will. Ulitin ko po, God is in control, but we have to let God control of our lives. Amen. Amen. Matthew 13:30. Let the weeds and the wheat grow together until the harvest time. At harvest time, I will tell the workers, first gather the weeds and tie them together to be burned. Then gather the wheat and bring it to my barn. When the Son of Man comes, saan na ba tayo? Sorry. Ayan. Then gather the wheat and bring it to my barn. Alright, ganito po yan. Kung ikaw nakakaranas ka ng, Lord, bakit ganon? Sumusunod naman ako sa'yo. Nagtitiis ako, Lord. Nagsasakripisyo ako kasi gustong makasunod sa'yo. Pero bakit ganon? Parang ang saya-saya nila. Kung sino pa yung mga hindi sumusunod, parang blessed na blessed sila. Ito po tandaan natin, God is in control. Darating ang panahon, ang kasamaan tatapusin ng Diyos. Amen po ba? At yung tayo na sumusunod at nagsasakripisyo dahil takot tayo sa Diyos at gusto nating makasunod sa Kanya, darating ang time, tayo po ay igagather din at dadalahin tayo sa final sama-sama sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Okay. Yung mga kasamaan, ang gagawin, ganun din, igagather din, pagbubuhulbulin at susunugin. Tayo, hindi tayo susunugin, doon tayo sa malamig. Doon tayo sa masarap, masaya, sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi sa Matthew 24:37-39, when the Son of Man comes, it will be like what happened during Noah's time. Ano ba nangyari nung time ni Noah? Nagkagulatan. Di ba sabi dyan, in those days, before the flood, people were eating, drinking, marrying, and giving into marriage. In short, puro kasiyahan, puro pagpapasarap. Sabi diyan, until the day Noah entered the boat. Nangyayari po yan sa panahon natin. Tayo po mga Kristiyano, okay magsaya. Okay po magpasarap. Kasi ang biyaya ng Diyos binibigay sa atin para i-enjoy natin. Tama po ba? Pero we have to be mindful na ang Diyos babalik na katulad nung nangyari nung panahon ni Noah. Alright, magpalakasan po tayo. Magtulakan po tayo pataas, huwag po tayo maghilahan pababa. God is in control, pero tulungan din po natin ang mga sarili natin at tulungan din natin ang kapwa natin. Amen po ba? Bakit? Because they know nothing about what was happening until the flood came and destroyed them.
Kailangan nating magpalakas para kapag tayo ay malakas na, paglabas natin, maraming tao na walang kamalay-malay. They know nothing about what was happening until the flood came and destroyed them. Walang kamalay-malay, nasa end of days, si Lord babalik na, hindi nila alam, nagsasaya pa rin sila sa labas. Tama po ba? Tayo magpapalakas para paglabas natin yung kalakasan na yan, gagamitin ng Diyos, para sabihin natin sa kanila, tayo naman ay magpalakas din sa kanila, malaman nila ang katotohanan at kung anong mga mangyayari. Tama po ba? It will be the same when the Son of Man comes. Ulitin ko po, magpalakasan po tayo. Meron po tayong video, panoorin po natin, mamaya i-relate po natin sa pinag-uusapan natin. Let's watch this. A man forgot to put his phone on silent and it rang so loud in the church during preaching. The pastor scolded him. The worshipers admonished him after the sermon for interrupting. His wife kept on lecturing on his carelessness all the way home. His friends and acquaintances shook their heads in disgust. You could see the shame, embarrassment, and humiliation on his face. He never stepped foot in the church again after the service that Sunday. That evening he went to a bar. He was still nervous and trembling. He spilled his drink on the table. The bottle fell by accident and it splashed on some people. Those it touched rushed towards him. He closed his eyes expecting a bashing of words or slaps. Instead, they cared to know if he did get a cut from the broken bottle. The waiter apologized and gave him a napkin to clean himself. The janitor mopped the floor. The female manager offered him a complimentary drink. She also gave him a huge hug and a peck while saying, "Don't worry, man, who doesn't make mistakes?" Amen. By the way, hindi po ganyan ang pastor natin, Kasi dyan, nasa istorya, nagalit yung pastor. Alright, ano pong gusto nating pag-usapan? Bakit ba may video tayong ganyan? Ganito po yan. Ang nangyari dyan, yung taong pumasok, hindi niya naramdaman sa loob ng simbahan na siya ay tanggap, ang tao mahal siya. Naramdaman niya sa labas. Papayag ba tayong mga Kristiyano na ang tao nararamdaman ang kabutihan sa labas kaysa sa loob? Okay, maramdaman ang kabutihan sa labas, pero dapat dito sa loob, mas lalong nararamdaman. Amen po ba? I'll give you an example. Lagi nating sinasabi, ang simbahan parang ospital. Sa ospital po, dalawang klase lang ang tao. Una, may sakit. Pangalawa, nag-aalaga ng may sakit. Tama po ba? Dito sa simbahan, ganun din. Dalawang klase ang tao. Una, may sakit. Kaya kasi may simba, kasi masakit ang puso mo, masakit ang emotion mo, masakit ang isip mo, may anxiety ka, nade-depress ka, masakit ang bulsa mo, may problema ka sa finances. Sisimba ka, kasi lalapit ka sa Diyos, hihingi kang tulong, bukod sa magpupuri sa Kanya. Tama po ba? Now, yung may sakit na yung pupunta ng simbahan, ine-expect ng Diyos, meron doon sa loob ng mga malalakas na walang sakit, natutulong para mag-alaga doon sa may sakit. Amen po ba? Tayo po ay pinapalakas ng Diyos. Yung kalakasan po na yan, maaaring meron pa rin tayong nararamdaman konti sa physical or anuman, pero alam natin, tayo ay pinagagaling na ng Diyos at pinalalakas na ng Diyos. Marami pong tao na pumapasok na may sakit sa simbahan. At yan po, nangangailangan ng pangangalaga. Kaya kanina po pinag-uusapan natin, tayo po ay magpalakasan at gagamitin po natin yan pong lakas na yan. Let us encourage everyone. Sabi sa 1 Thessalonians 5:11, "Therefore encourage one another to build each other up just as in fact you are doing." Ginagawa na naman natin Praise God. Kaya lang, dagdagan pa po natin. Encourage one another to build each other up. Alright. I'll give an example. Kanina po, ine-encourage natin kayo mag-join ng fellowship. Alright. Ang fellowship po, magsisimula yan sa maliit, padadamihin ng Diyos, pasasayahin, palalakasin ng Diyos. Tama po ba? Okay. Pag malakas na ang mga tao dyan, kasi nga may mga, nagmi-meeting sila once a week, may GC yan, nagbibigay ng testimony, nagpapalakasan. Yung mga taong malalakas dyan, i-encourage natin na isa-isa, lalabas din para magbubukas ng another fellowship na bubuuin na naman ng Diyos, padadamihin na naman, pasasayahin, palalakasin ulit ng Panginoon. Tama po ba? Para mas maraming tao ang lumalakas sa presensya ng Diyos. Tama po ba?
Tapos, yung mga ginamit ng Diyos na lumabas, babalik yan doon sa fellowship na pinanggalingan kasi doon siya nagre-recharge. Amen po ba? Kaya nga po ang fellowship, hayaan lang natin na lumago ng lumago. Huwag po nating i-divide. Amen po ba? Amen. Alright. Again po, let us encourage one another. At sabi sa Hebrews 3:13, encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Ang kaaway po at ang kasalanan dala ng kaaway ay deceitful, mapanling lang. Lagi tayong iniisahan. Kaya nga we need to encourage one another para po walang titigas ang puso. Sabihin na natin magtatampo, matitisod, anumang masamang mangyayari, katulad nung nangyari doon sa lalaki sa video. Ingatan po natin. Napaka-importante po ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Alright. How do we guard our faith? Ito na po yung summary natin. Paano natin babantayan ang pananampalataya natin? Dapat po may intelligence na nanggagaling sa NBI. And never sleep on your faith. Huwag mong tulugan yung pananampalataya mo. Huwag kang mag-relax. Kung Kristiyano ka na, dagdagan mo pa, hindi sapat ang sumisimba lang. Amen po ba? Tinatawag ka na ng Panginoon para mas lalong magpalakas sa presensya niya. Pangalawa, be mindful of the threats. Lagi nating, huwag nating iwawaglit. Huwag tayo masyadong magpapakasaya na hindi na natin alam yung ginagawa natin kasi laging may banta. Huwag ka masyadong magre-relax. At pangatlo, impress in your heart that God is in control. Ang Diyos naman lagi ring nandyan, tawagin lang natin siya at siya ang bahalang mag-control at ayusin ang mga buhay-buhay natin. Tama po ba? Dito po tayo magtatapos. John 16:33. Sabi ni Jesus, I have told you these things so that in me you may have peace. Kasi nga, ikinuwento niya yung mga trouble times sa mga paparating na panahon. Sabi niya, I have told you these things. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para malaman nyo na sa akin merong kapayapaan. Sino dito may kapayapaan ka sa puso? Amen. Ang kapayapaan na yan, hindi galing sa'yo. Galing yan kay Lord. Amen po ba? Binibigyan ka ng comfort, ng peace sa isip mo, sa puso mo, para makapamuhay ka nang nai-enjoy mo yung biyaya ng Diyos dito sa mundo. Alright, at sabi diyan, in this world, you will have trouble. Yan yung kanina pang pinag-uusapan natin. Magulo na po ang mundo. Lahat tayo makakaranas ng mga mararanasan ng iba. But take heart, I have overcome the world. Sabi ng Lord Jesus Christ, magpakatatag kayo. Wala nang problema kasi tagumpay na ako. No, ang Diyos po natin ay namatay sa krus ng Kalbaryo at sinabi niyang, it is finished. Yun po yung keyword na sinasabi niya na okay na, tagumpay na ako. Na kung tagumpay na ang Diyos natin at tayo ay kumakapit sa Kanya, ang kasunod, tayo ay magtatagumpay din. Amen po ba? Ulitin ko po, ano man trouble ang paparating, kung may pinagdadaan ng ka man trouble ngayon, at may mga pagdadaan ng ka man trouble sa mga susunod, tandaan lang po natin na si Jesus ay nandyan, victorious na siya, tagumpay na siya, kaya tayo, lagi rin tayong magtatagumpay. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Tumayo po tayo. Sige po, purihin natin ang Diyos. Victory.
Jesus Christ, my conqueror, and victories when I call the one who is in control. Jesus Christ, my champion. Hallelujah. Ganda ng lyrics ng kanta. Sabi doon, you are my champion, the one who is in control. When I weak, I am strong. Jesus Christ, you are my champion. Ang Diyos po natin ay tagumpay na. Siya ang champion ng buhay natin. Kapatid, uulitin ko, gustong-gusto ng Diyos na tayo ay sumisimba. Nalulugod ang Diyos dahil patuloy tayo, linggo-linggo, tayo ay nagpapagamot sa Kanya, tayo ay lumalapit sa Kanya, tayo ay humihingi ng kalakasan sa Kanya. Ngayon naman, tinatawag na tayo ng Diyos. Kung meron man dito, tinatawag ka na ng Diyos na mas dagdagan pa ang ginagawa mo para magpalakas ng pananampalataya mo. Pwede bang, kahit ilagay mo lang yung kamay mo sa puso mo. When we will pray. Hallelujah. Panginoon, salamat sa umagang ito, O God. Salamat, Lord, sa itinuro mo sa amin na nandito na kami, Panginoon, sa mga panahon kung saan ang gulo-gulo na, Panginoon. Minsan hindi na namin maintindihan, O God, bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Pero Lord, salamat dahil kilala ka namin at alam namin na meron kaming masasandalan sa mga ganitong pagkakataon, O God. Panginoon, sa umaga na to, Lord, i-impress mo sa puso namin, Lord, na kami ay lalo pang makapagpalakas sa presensya mo, Panginoon. Maaaring matagal na namin tinatanggihan, matagal na kaming umaayaw, sisimba lang kami, yun lang ang gusto namin. Panginoon, gusto namin palakasin mo pa kami, O God, para maging handa kami sa kung anumang paparating na mga kahirapan na mangyayari sa mundo. Lord, ito mga trouble na mangyayari na to, hindi man ito maiiwasan. Pero alam namin, you are always in control, O God. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Ikaw ang aming sandalan, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming proteksyon, O God. Kaya nga, Lord, simula ngayon, Lord, mas lalo na kaming magsusok sa presensya mo, O God. Mas lalo kami lalapit sa iyo, mas lalo kami magpapalakas, Panginoon, para po maging ready kami, anuman ang aming mga hamon sa buhay na pagdadaanan, O God. Salamat sa itinuro mo, Panginoon, at salamat, Lord. Alam namin, Lord, paglabas namin dito, kasama ka namin sa pamilya namin, at kasama ka namin sa lahat ng mga gawain namin sa buhay. Panginoon, patawarin mo kami sa mga kasalanan namin, mga nagagawa naming mali. Pakilinisin mo po kami, O God. Pwede po ba natin taas ang ating mga kamay? Hallelujah! Lord, muli, salamat sa umaga na to, O God. Panginoon, salamat po at pinalakas mo na naman kami, O God. Itinuro mo sa amin kung ano ang dapat gawin para kami ay maging handa sa mga paparating na trouble ng buhay na ito, O God. Sa oras na ito, kung meron man dito may sakit ka o pamilya mo may sakit, in the name of Jesus, yung sakit na yan, Lord, pakitanggal mo po, O God. Hallelujah. In the name of Jesus, pakitunaw mo po, Panginoon, yung bacteria, yung virus na yan, o bukol na yan sa katawan. Sa pangalan ni Jesus, ngayong umaga na to, Lord, yan ay tinutunaw mo at pinagagaling mo ang taong may sakit na yan, O God. Kung meron man dito, meron kang problema sa pananalapi, sa umagang ito, muli, dulog mo ka kay Lord yan. Sa umagang ito, yung problema mo na yan, Lord, Panginoon, katagpuin mo po ang anak mo, Panginoon, na namumblema sa pananalapi. Itong pananalapi, Panginoon, ito po ay manggagaling sa iyo. Ito po ay biyaya mo, Panginoon, na binibigay mo sa amin, Panginoon, mga taong nananampalataya sa iyo para po magamit sa mabuti at kami rin po ay maging channel of your blessing sa maraming tao. Kung meron man dito, may problema ka sa pamilya mo, nagkakagulo kayo, ngayong umaga na to, sa pangalan ni Jesus, unti-unting inaayos ng Diyos yung problema mo na yan. Salamat, Panginoon. Muli, tinataas namin ang pangalan mo, God. Let your name be praised sa buhay namin. Let your name be glorified and lifted up sa buhay namin lahat. We love you, Lord. We give you all the honor, glory, and praises in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Hallelujah! God bless you! Happy Sunday, everyone!